Sana ma-dismiss na po yung kaso na ipinahil laban sa akin. Hindi po ako drug lord. Sina Michael Yang at Alan Lim at yung mga protector nito na sila Albayalde, Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, Bato de la Rosa, Bongo at Presidente Duterte. Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hindi mapapatay o maitatag. Nakikiusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Kapag namulat ka na sa katotohanan, kasalanan na ang kumikit. At sana panagutin na po natin si Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Aaron Aquino, Wilkins Villanueva at Oscar Albayalde sa kanilang mga kasalanan sa bayan. Handa po akong tumulong para sila ay mapanagot. Umasa po ako na sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay magiging accountable na ang mga tunay na nagkasala sa bayan. Si Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Ibinenta tayo ni Duterte sa China. Siya ay taksil sa Pilipino. Si Duterte, Bongo at Bato de la Rosa ay taksil sa taong bayan. Bago po ako magpatuloy, gusto ko lang po din ilahad sa inyo na yung mga kasama ko sa trabaho na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing. Si Captain Perote, si Master Sergeant Jerry Liwanag, kasama na din si Director Pajardo, lahat ay patay na. Silang lahat ay pawang mga inosente at walang kasalanan. Matitino po silang mga pulis at tapat sa kanilang tungkulin. Si Master Sergeant Jerry Liwanag ipinagbabaril at napatay sa Bulacan. Si Director Pajardo namatay na mag-isa sa ibang bansa. Si Captain Perote hanggang ngayon nawawala at patay na. Humihingi ako ng pasensya sa mga pamilya, sa pamilya nila dahil namatay at nagdamay sila sa akin. Uulitin ko, sila ay inosente at matitinong pulis. Ako din po ay inosente. Ginawang punching bag at kulgay ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa dahil sa bata nila si Michael Yang. Humihingi din ako ng pasensya sa ating mga tauhan na naipit din sa pangyayaring ito. Sisimulan ko po ito dun sa December 31, 2004 kung saan ni-raid namin yung Cebu Laboratory sa Davao, sa Domoy. Nung panahon na yon, ang identified lang namin ay si Alan C. Kasi siya yung lagi nagpupunta sa laboratory. Si Johnson Chua, na identified na owner at financier, ay hindi namin nakikita na pumapasok sa laboratory. Pero yung bahay niya, alam namin kung saan, sa Davao City. Pero during that time, hindi namin siya kilala. Si Michael Yang naman ay hindi namin nakita during the surveillance sa Davao noong December 24. Nagsimula po kami mag-surveillance sa Domoy is ng late October. At nag-full-time kami ng full-time surveillance noong November hanggang December, hanggang sa dismantle namin siya. Si Michael Yang, talagang hindi siya nakita ron. Hindi namin siya nakita. Kasi ang participation ni Michael Yang during that time is siya ang sumalubong ng 2 container ng mga equipment at chemicals na galing ng Pulyok Port sa Cotabato City. Siyang tumanggap, siya nag-ayos, at siya nag-atid sa iba-ibang lugar. Hinatid niya sa Cagayan de Oro at doon sa Domoy. Yan ang participation ni
Michael Yang sa Davao Laboratory noong 2004. Noong April 2016, una kong narinig o unang nireport sa akin ng aking asset, si Michael Yang. Ipinakita sa akin ng aking asset yung picture ni Michael Yang, ni Duterte at ni Bongo sa loob ng eroplano. Yung pong nakikita nyo, yan po yung picture na pinakita niya sa akin. Ang sabi niya sa akin dito is si Michael Yang is laging kasama si then presidential candidate Duterte at si Bongo. Nung tinanong ko kung sino si Michael Yang, ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama sa Davao Laboratory. Nung makuha ko yan, April 2016, hindi ko masyadong inintindi kasi eleksyon. Pinabayaan ko lang yung information na yon. Pero, at kasama dun sa impormasyon na binigay niya, is si Michael Yang ay kasama niya si Alan Lim lagi, o alias Ayong. Silang dalawa ang patuloy na nagtatrabaho sa illegal na droga. At sinabi rin niya na si Alan Lim o si Lee Wen-tiong o Wen Li Chen ay involved sa na-dismantle na Cebu Laboratory sa Cavite noong 2003. So ang ginawa ko is kumuha ko ng ebidensya. Ang ebidensya, ang nakuha ko noong November 2016, alam na ni Chief De La Rosa during that time na si Michael Yang at Alan Lim ay may involvement sa droga. At ang sabi niya noon is imbestigahan mabuti, kumuha ng ebidensya. So, naghanap na kami ng ebidensya, nakuha namin ang court record ni Alan Lim o Wen Li Chen sa Cavite RTC. Ito yung desisyon ng kanyang kaso sa Cavite RTC. Na-dismiss ang kaso niya dahil by failure to observe Section 21 ng mga police. At ang presiding judge during that time ay yung NBI director ngayon na si Judge Jaime Santiago. At during sa validation na ginawa ko, inutusan ko si Captain Perote na maghanap ng tao na pwede pang mag-validate doon sa impormasyon na binigay sa amin ng asset. So, noong August 10 to 12, bumiyahe kami ni Captain Lito Perote sa Davao City at kinausap namin nung isang informante para matanong kung anong involvement ni Michael Yang sa Davao raid. Nakausap namin siya, pinakitahan namin siya ng mga pictures ng iba-ibang litrato ng Chinese at nung nire-review niya yung mga pictures, isa sa mga itinuro niya ay si Michael Yang. Pero ang sabi niya, Sir, yan si Dragon. Sabi ko, bakit Dragon ang tawag mo? Sir, may tattoo yan sa likod ng Dragon.